fast the confession of our faith. Kaptanan, kapitan. Kaya nasun nga nang makaluya ta, nga no, wala ni nato nasabi kining duha ka butang, nga di ana sa atong kinabuhi, nga kining duha ka butang, mahimong likon nga rason, nga makaduog ta kaniya, o makapta nato sa likon kayo ng atong pagtuo, pagsalig sa Diyos. Kinati kang Kristo Jesus. No amount of human way, human effort, human wisdom, kundi iiyak na yun, mga iso. And then, kung apimiro, we can now draw near with a true heart, ikatulog, ikaduha, we can hold fast the confession of our faith. Because He who promised us is faithful, ay katulogin so. We can now consider one another to stir up love. Consider one another. Wala perfect na to. Igsoon, kita tanan, gipakamatya. Kita tanan, gibaharan ang sala. Kita tanan, candidate for salvation. Kita tanan, candidate for all the promises of God. Walay pihikon. Walay maulahin. Walay may haki. Kundi patas ang tanan kay kita tanan gipakamatyan, kita tanan gibayran. Dili tungod kay pastor siya, dili tungod kay reverend siya, bishop siya, panggiitan siya, labaw siya. Mas daghan ang iyang maani nga maborgikan sa Dios compared sa ordinary Christians. Nga tig-arrange lang sa pangko, tiglimpyo lang sa sagog. No, patas ang tanan. Let us consider one another to stir up. The reason why we should consider one another, to stir up love. Aron nga mo sitawagan to stir up love. Ano na to sa Tagalog? Maging concerned tayo sa iba at i-encourage natin ang isa't isa na magmahal at gumawa ng mabuti. To stir up love. No matter who he is, bisan kinsa pa na imong igsuon, kahit siya ulo, lisod siya kasapton, bisan kinsa pa na siya, stir up love at ibabaw. Mo ni siya ang common denominator sa mga Kristohano. Bisan di ka ganahan niya, tungod kay inana siya. But the common denominator natong tanan, gugma. Why? Tungod sa gugma. Ipakamat yan sa Diyos. Tungod sa gugma. Dili na tungod kay maayo ka. Lamang ka sa iya. No. Kita tanan, ipakamat yan. Walay maayo na ito, pero ipakamat yan. Tungod na sa gugma. So therefore, kay tungod sa gugma, ipakamat yan, kitang tanan, walay gipihig. Dapat, himuon ko na ito. Stir up love. Consider one another. Normal lang dili taganahan sa tuisip ka tao. Ako, kabalo ko naman dili ganahan ako. Pero wala ko choice, wala ko sila choice. Kaya gibutan mo ko ni Lord. Muna ganda siya ang kamatuuran. During my quiet time, makita na ko, kinsa dili ganahan ako. Pero Lord, I have no choice. And they have no also choice. Wala sila choice. Tungod ka ako may muhibo. One thing, naghatag ko ang denominator na ito, bugmaki. Sometimes, sa kalibutan ng katawan nga, anong naging kaganahan ako? So, kaganahan mo? No. No matter kung di kaganahan sa iya. No matter kung di kaganahan sa ako, magpabiling kung ganahan mo. Kung anong ganahan ko mo, mo na ilunggan. Gagadan ko na kakanunay sa mga pag-ambok kay love ta. Pero sa daan akong kinabuhi, hindi ko nga no dahil sa sakit akong tiyan ko, di kaganahan ako. Nga no di ay. Maniguro ko ako, inana akong daan kinabuhi. Pero sa bago na akong kinabuhi, isang dili kaganahan ako. Lunahan ta ka, ilahan ta ka, sa presensya ni Lord. Kaya inana ang pagigugma ni Lord sa ako, inana ako sa ibabaw ito. Dili magaling din mo makita. In my action.
when we are together. Pero God knows that I am crying about you in my prayer. Nakita mo na sa adlaw na naka-learn ko to love the church, to love the congregation, to love the brethren. E sa daan ko ang kinamuhi, wala na siya isa. It's only now that I learn to love even that love of God. Stir up love. Let us consider one another. Muna ito ni katulog yan. Let us consider one another in order to stir up love and good works. Maging concerned tayo sa iba at encourage natin ang isa't isa na magmahal, gumawa ng mga. That's the third one. Ang ikatulong na makita nato diya ang lesson sa 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Gano'n kung sa rason, nahimuan nato ni tungod kaya kita mo balik si Ginoong Jesus. So much more that the day of the coming of Jesus Christ is approaching. At uwihan kung paano Ginoong Jesus. That's why himuan nato ni. Ingon ni, dili na lisod, not forsaking the assembling together. Why? Because of these two things that we have. Kaya kung wala din duha ka putawag sa iyo nun natin mo ang pag-forsake sa assembling together. Pwede mo ka mag-rason ng suwan, okay na kami simba. So, may sakit sa tiyan ko. Kung hindi ko maka-join o fellowship. So, may sakit sa tiyan ko. Kung hindi ko makasimba. Pwede mo ko maminawa sa wali, hindi sa online. Pwede rin ko magtanaw ng TV, hindi sa kuwan, online. Pero abi ninyo may sorry, not forsaking. Book sa forsaking is, do not abandon. Not allowed. Do not abandon. And another term sa forsaking is neglecting. Do not neglect the family. If you are part of the family of God, dili kaya nimong pasagdan ang pamilya nimo. If you are part of the family, if you are part of the church, if you are part of the body of Christ, mapasagdan ni walang kamot si tuong na nagkapulitik na. Dili. Dili mapasagdan ni tuong kamot si walang kamot o nabisi na si walang kamot. Ang walang nakamot. Dili mapasagdan sa kamot si tiil. Tanawan ko, because we need each other. No man is an island. Wala bisan kinsa nga mga kayo nga kinahanglan mag-church. Kontento na ko nga dili ako sa balay. Kay nano, susama na nga ginihangin mo imong pamilya. Your brothers, your sisters is part of the family. Kristuhanong pamilya ang tawag anak mo insun. Kung naatay earthly family, naatay Kristuhanong pamilya. It is just like neglecting, abandoning. Kung dili ka maato sa church, tanawag kung sa ingon sa balaagas kasubuan, 6 days you have to labor, but 1 day, make it holy for the Lord. Nga naman, assembling together is a day wherein the Lord manifests Himself to His people. And it is also a day that the people gather together to exalt, acknowledge, and honor the Lord. But why is it nga, moral, basta-basta mo lang di mo kay, kaya ko simba. Anyway, makapaminaw ako sa, yes, makapaminaw ka sa wali, sa online, na isa-asa, dagan kayo, makapaminaw ka sa. Pero, lahi, ang giimon dire. Actually, this is a command. This is not an option. Command niya, not forsaking the assembling together. Kaya rason, na dili dapat pasagdan ang panaghiusap together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more. The reason is, hapit na mo balik si Ginoong Jesus, ang pagbalik ni Ginoong Jesus naghaduol na. And we need each other to
tigong. Doon din sa 25, huwag nating itigil ang pagsasama-sama natin para mag-worship. Para mag-worship together. Gaya ng ginagawa ng iba. Instead, palakasin pa natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. So when we do not forsake, neglect, and abandon the gathering together of the saints, it is just like encouraging one another. Sister, brother, baru lingkod hapit na balik sa Ginoong Jesus. Dili na ako undangan ni Pia. Nakabantay ta kung makadagan na pananula tayo simpa-simpa. Feeling nato sa itong kagaling lingkod pa ta, pronta sa temptation, pronta sa world. Kay magkawit na makawigan ang atong faith, magkagamay, magkaluya ang atong magkahanap, magkahanaw, anam-anam ang atong pagtuloy at pag-gusto. Imagine that. Nga naman, kung ang atong physical na aspeto na ginahanglan niyo pagkaon 3 times a day na pa-snack, 2 times a day na snack, atong spiritual na aspeto na ginahanglan po din. O pagkaon 3 times a day, snacks 2 times a day. Kaya naman, ingon ang Matthew chapter 4 verse 4, ang tao, hindi mabuhis kinakailangan. Kapag sa matong pulot, na iligkas ka sa Diyos sa iyang mga namin. Uy, siguro na okay naman na ako sa balay. Magbasa na yung Bible. Maminaw na sumali sa TV. Kaya magbasa ko sa Bible. Dahil nabasa na po ang post mo ngayong sunod nga you are a Christian who has no church. Is like a bird that has no murag usa ka lang mo like salang. It is like a soldier that has no batalyon. So bato, basta upat ko ang nabasa ko bitaw sad no. We need a local church. Kung nagitawag ng local church, dapat gitawag na global church. The invisible church. But there should be a local church wherein dito tamo ato sa atong assembling together, that we should not forsake, that we should not neglect, that we should not abandon. Because fellowshipping with one another is just like performing each other's role in the family. Muna role ni kuya, muna role ni ate, muna role ni bunso, muna role ni mama, papa. Kay sa pamilya, panahon mo ba yung kung dili ka taga sa pamilya, mas taas ka panahon sa gawas, kay sa imong pamilya, kung sa may tawag, you are like abandoning your family, you are like neglecting your family. Wala na po sa Kristuano, kaya tinabuhin mo yung wala ka nang ginahanglan sa brothers and sisters? No. Kaya pagka-Kristuano mo, whether you agree or not, belong ka na sa pamilya sa Diyos. Belong ka na. When we say about family, when we speak about family, then you are part of it. I rule. Sama na sila na I rule ang kalusan. Even ganyan sa eskwelahan, di ba kung nag-eskwela ka, panalitan, first year, second year, third year, fourth year, naka-section. Kung dili ka ganahan mag-eskwela, permanente ka absent, kasi tawagan na, you're neglecting your studies. Wala ka giganahin sa iyong mga classmate, wala ka giganahin sa iyong teacher, sige kang absent, hindi ka ganahan sa ila. So, kasi tawagan na, it is just like abandoning your section, your school, your studies, di ka ganatuma, di ka ganatay-tay sa iyong mga classmate. Diba? It is just like neglecting, forsaking, abandoning. When in fact you are part of it. Kaklase ka nila. Diba? Classmate ka. You need to enjoy together, study together. Unang na-I broke study. Mga ilan na ito may soul. Because
ka ganang tain-tain niya. Magyapon, mga plastic magyapon sila. Nalabi. Who do you think you are as part of the body of Christ, or as part of the family of God, or as part of the church? Magsaka. Kalau ko'y ni TL kung siya nalang pirmi, o kung hindi ko mo-cooperate si TL sa iyang kamot, kainon siya sa kamot na, ay na TL, kaya ko ni TL, muingot na ang kamot na, we need each other. Kaya ko na, magunsa si kamot, ulas TL, kamulakaw. Magunsa po si TL, kung di muli ang minto ang kamot. Kamot, giginahanglan na kita, kasan pagmulakaw sa kamot, kung dili ka puyo, di ka cooperate aning ako lakaw kamot, wag gihapon ko yung kamot. Si kamot, kung si TL, di ko kaya nga ako'y mata, okay na, wala ka. Kalakaw din, isa, wala ka mata. Saan ako na lang kung maglakaw si TL, manguhan si kamot, kung niya wala si mata, kamit-mit sa kalimutan, dili pa klaro ang dalan. Ano kami? Dili each other, dili na makita may isura. Dili pa kayo si mata, nga okay ra, galunggan, ayaw na tuyo, ayaw na, wala okay ra, kaya ko rin, uwi mo ng mata, ayaw ko rin, okay ra, nga, di ka rin, magiyok, galunggan. Kinsay maminaw sa instruction ni Lord. Kinsay maminaw kung mo naglayan eh. Na mata mo ni sulti ni Lord ni Bus. Tigil mo ni sulti o nagunggan ako sa tata ang tingog ni Bus. Kamot mo ni sulti. Kasi hindi siya nobody can magkaya niya. He can do it all, even in all the other part. No! Nga na, kinabuhi sa mga Kristuhanon. Giginahanglan ako ang matang pusa para magpabiling ko magbarugan ko hangtod sa pagbalik ni Jesus. I need you, brother, in the same way that you needed me also. I cannot do without you, and you cannot do without me. Di po kayo si dalungan si mata na ilo, okay na. Ay na diha. Hagas. Mo na yung problema karon kasi ilong trabaho na ginawa sa hangin. Kung wala si ilong, sa nalang natanan. Kasi siya may nasimbok, siya may gahanggang sa hangin. Dili siya may nga ni mata kung dinalungan nga okay rin. Di po kayo silong na okay na ba? Di ka pupan. Okay na hindi ka mafarsyon. Ha? Importante. You see, importante ang tanang part. Importante si Baba. Hindi sa'yo ka. Importante si ilong dalungan mata. Kamutiin. Ang pinag-anay sa o gikinahanglan ni nato sa mga panahon sa panagtigong in gathering together. Bisan kung sa panato kabi si sa balaton sa Ginoo sa gawas, but there is always a day to gather together, to worship God together, to praise God together, to pray each other together, and love each other, encouraging one another in the Lord. Kung hindi patungod kang Lord igsuon, lisod kayo kahit ito. But I choose to love you and care for you. Ipili yun na ko. Why? Because to love is a choice. Hindi mo na siyang pilion. Hindi mo ang love ko. But you have to choose it. You have to choose to love me. Di mo ganabuhin niya yung liba ko. But you have to choose to love him, to love her. Nga no, sa diyang di ba kamatyan na ni Pilo Jesus, nagbasi pa rin siya. Ibasihan pa rin niya
kung ganahan ba niya na, ganahan ba siya nato o dili ba. But in spite of dili siya ganahan, He still chooses us to love us and to the extent to die for us on this coming. He chose to love us and died for us. He died for us. Muna na po may gusto. So sama na po na sa pagpasahin mo, we have to choose to forgive. Kung may gini mo ni Lord, He chose to forgive us. Not because we are worthy, na basahin mo, no. Dili yun. Dili pa worthy ugma, dili pa worthy pasay Lord, dili pa worthy pakamat dyan. Dili kita naman. But He chose because He loves us much. He chose Him. Kaya makamatay dito sa us. Imagine that, my Jesus. Because we are all precious in the sight of God. Tanang precious. Imagine man nato, imagine man nato mga isong gimugna na susama sa iyong kanagway. He made us in His image and likeness. Ano na ako balik-balik ko mga isong, dili ko inana si Lord ka brutal. Himuon ta niya, gihimo ta niya yung tao pag naman ako'y ng tag-impirno. Niya may lugar na si Lord na, bahala mo sa may impirno mo kaya magkahi mo ulo. Hindi kita na si Lord. Kung ang tao ay manana, may ganang tao, magkalang may impirno. Pero si Lord ay ganun pa kami siya ng tali. Are we worthy? Hindi. Ganun pa sa iyo na, worthy ka? Hindi. But why He sacrificed Himself? Nagpakamatay sa krus. Tungkol ang alam nimo, tungkol ang alam natin. Di ka na maulang mo iso, nabigyan ng love, even the lovable. Which is the greatest commandment to love God and to love thy neighbor. Listen, dili sa'yo. Pero may gagawin si Lord na choose and decide to love Him. Desisyonan. It's a choice. It's a decision. Nga, hindi ko bumaon is ang daily. Tapos, ang ngayon, hindi ko bumaon. Okay. Ang nature sa tao, wala ko na love. Love ta ka. Kung ilove ko rin mo. Ilove ta ka. Kung ilove ko rin mo. Sa iyo ta ka. Sa iyo, sa kuha na, wala ito. Pero si Lord, wala ka siguro si Lord kung ato pa siyang dawato as Lord and Savior. Pero iyan naman, di pa kamatyan na. No? Di ba yun naman niya daan ng sala? Di ba sa inyo naman niya daan? Wala pa na siguro na pag-abot sa panahon na maabot ang mayong balita, dawato pa rin mo siya na imong personal na ginawa na so, siya na siguro ano may so sa kanagalang sa tao sa kalibutan. Hindi na makakiligan ako, dili. Budawat makakiligan ako, dili. But in spite of that, gaya makamatyan. Gaya makamatyan. Gaya pa sa iyo. Hindi na sasama sa tao, wala makakagin na. Pero sa Ginoo, ang Bible ngayon, He died for us, even when we are still sinners. Bisan mo masasabi. Kung kulang kayo may igsoon, kung dili ta kalawag sa brethren. Una sana, gikinahanglan ta ka. Ikaw sa gikinahanglan sa ako. Just like part of the body. Yeah, I cannot function without you. It's hard to live without you. Bisod kayo, kinabuhi kisuhanon, ini kalibutan puno sa sala. Lisod kayo magsulo-sulo, kinabuhi kisuhanon. Nagkinahanglan ta sa mata sa na mo advice, mo counsel, mo tabang, mo encourage. Madayong suon. Bahalan magnagayamukat ang kinabuhi. Inibig, hindi lang taman, hindi naman eh. Basta kay langit ang atong paingan. Di ba ba kayo siya? Nagkinahanglan ta na. That's why giinan ta din not forsaking the assembling of ourselves together as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more. Ang rason,
because the day is approaching that the Lord Jesus Christ will come again. Kung niya, mahimo na mahigpit ang tanan. Mutsyada na ang tanan. Kung mahimo na tiyada na ang lakaw sa kalimutan. Kung mahimo na tiyada na ang lakaw sa kinabuhi. Kung ang revelation na imong pasultihan may isuon, paghumuon ni Lord ang tanan. Ang tanan buwan. Ang daan himuon niya bago may isuon. Hallelujah. So we need each other to function together. During sa assembly together. Gikinahanglan yung mga isuon. So diyan ang gikinahanglan ako. Nalilita mo absent sa klase. Para makalampos ka. Amen ba? If this is going to be a school and a classroom, gikinahanglan ako. Pag binasigay, mawita ng tinabangay ta, nagpumahimo pa uniform mga itong grado tanan. Magkinapihay ta, kay gusto ko dungan ta graduate, dungan ta campus, dungan ta promote sa secondary level, sa college, gusto ko dungan ta tanan. Gusto niya malinang dapat mga isulat. Tinabangay ta, sinanggaay ta, pinasayro ay ta, inampo ay ta, dinasigay ta, para makalahot tayo ta, at kumalik si Ginoong Jesucristo, unahot tayo ta, papangan nato ang Ginoo. Hallelujah, the rest of the Lord, so like Jesus. Maybe lang po, ang worship team. Let's worship the Lord. Thank you, Lord. Sa lubang butang, Ginoo, haliya na rin sa aming kinabuhi. Nagtuhod ini lang kasunod, makaya na mo ang pagkabutang. Tuhod ini duha ang butang, kailangan ang kalangan. Salamat at salamat kayo, Lord, sa pagpahinong Lord, that we have the fullness of Him. And we have the high priest, which is Jesus Christ. Thank you. Thank you, Lord. And because of these two things, Lord, we can now draw near